Lunes na naman po, simula na naman ang isang linggong pagbabahagi ng latest and mga latest news and features in and around our Filipino-American community here in the U.S. Magandang hapon po sa inyong lahat. My name is Janelle So. You are watching Kababayan LA at ito naman po ang mga balita. Pinoy na Pinoy, Weekend Balita. So many things to discuss. Napakarami pong mga pangyayari mula sa Pilipinas at maging mula dito sa Amerika. Let's call in Ronnie Ligo, Editor-in-Chief of Weekend Balita, joining us from their Glendale newsroom. Magandang hapon sa iyo, Ronnie. Magandang hapon po sa inyong lahat. Meron po tayong magandang balita at medyo nakakaabala rin po kasi meron pong plano naman yata na ibalik sa atin ang mga USGIs. Yes, let's first start with the good news, Ronnie. Mukhang nagkaroon na ng agreement or kasunduan ang pamahalaan ng Pilipinas at ang MILF for peace talks in Mindanao. We're talking about 12,000 insurgents. Alam naman natin ang puwersa ng Moro Islamic Liberation Front kasi suportado yan ng mga Muslim countries. At itong Sunday po, nagkaroon daw po ng breakthrough. Mukhang nagkaroon na po ng peace agreement between the Philippine government at MILF. Ibig sabihin po, magkakaroon na po sana ng lasting peace sa ating bayan. Hopefully, ito po ang magiging guide para po magkaroon ng talaga raw sinasabi nilang a new autonomous Muslim Mindanao. Semi-autonomous region sa Muslim Mindanao, Ronnie, ano bang ibig sabihin ito for the Philippine government? Of course, pag sinabi mo autonomous, ibig sabihin yung mga kung sino man ang mga halal na mga opisyalis ng mga Muslim Mindanao dyan, magkakaroon sila ng equal power kung hindi man sila ang talagang mamumuno ng ang kanilang mga bayan. At hindi lang yan, pati sa taxation, pati pag-govern, at yung pag-exploit ng mga natural resources dyan sa nasabing bayan na yung mga bayan na maitatala dyan sa Muslim Mindanao. At kapalit ito ang kapayapaan, titigil ang mga putukan, and that is why masaya tayo, Ronnie, kasi historically maraming mga civilians ang naapektuhan ng paggegera dyan sa region na yan ng Pilipinas. For now, Ronnie, so that's good news. When you said earlier na may nakakaabalang balita, and this is it, maaari daw buhayin ang Subic Naval Base or ang base militar sa Subic ayon sa mga balita. Alam naman natin, noong 1947, nung naitalaga yung mga US bases na yan, nung dumating ang mga Amerikano sa ating bansa, nagkaroon tayo ng US bases. Isa dyan nga yung Subic Naval Base sa Olongapo, dyan sa Zambales, kung saan mukhang pinopropose naman ng isang dating general na mukhang pagagamit na naman ng Subic Naval Base dyan sa bansang Amerika kasi nga gusto nilang palakasin ang uli ng Amerika ang kanilang puwersa dyan sa Pacific. Alam naman natin kasi nakikipag-girian tayo sa China, gusto nilang protektan, of course, ang international sea lanes. By 2020, yan ang plano ng US government na palakasin ang puwersa ng mga Amerikano dyan sa area na yan. Your thoughts on this, Ronnie? As a journalist, I know you've been covering the news at meron kang mga strong opinions tungkol dito. Of course, noong 1990s, early 1991 yata, we rejected the new bases agreement na kung saan kasi nga natatapawa ng ating sovereignty kasi nga pag sinasabi mong sovereign nation pero may US bases ang ibang bansa. Pero talagang ibig sabihin na wala ka talagang kalayaan. However, ito nga, dahil mukhang nagkaroon na tayong leksyon, ito ba yung paggagamit natin mga bases na ito, provided there are governing laws kung talagang bibigyan natin protection, hindi lang ang ating bansa at buong Asian region, kasi nga na lumalakas ang puwersa ng China, nagbinubuli tayo, ang sabi nga natin, gawin nating magandang policy talaga na kung saan talagang may sovereignty tayo, but at the same time, we are protecting the international community. On the one hand, medyo kakampi natin, makakaresback ang Amerika sa atin kung magkaroon man ng escalation sa ating girian against China regarding the hotly contested islands. But on the other hand, Ronnie, sa ating karanasan with the bases of the US sa Pilipinas, napakaraming mga human rights violations. There were some ill effects sa ating social aspects, sa ating mga community aspect sa Pilipinas. And you're right nga, sana kung magkakaroon man ng ganyang agreement, magkaroon ng solid na mga kumbaga limitations, 'di ba? At magkaroon tayo ng pag-uusap tungkol diyan. Meanwhile, Ronnie, of course may mga developments pa sa balitang yan in the coming days. For now, also good news naman para sa ating isang kababayan, napakabata, but he and other Santa Monica High School students are sending experiments into space. Yeah, pinag-uusapan natin si Francis Luke Abastillas, or Abastillas kung sasabihin sa Tagalog, isang 14-year-old na estudyante sa Santa Monica High School na kung saan he and other friends, Santa Monica students,
were able to win itong chance na ito to send an experiment into SpaceX. Yung SpaceX na yan is the first commercial flight to the International Space Station. Unmanned flight yan. Alam naman natin yung mga space shuttles retire na. So itong mga estudyante nito, kasama si Francis, na kung saan nagpadala sila experiment na yung tinatawag nating silly putty, gusto nilang malaman kung yung silly putty pag ginawa daw sa space, ano ang karakteristik nito, ano mangyayari kumpara sa silly putty nang galing sa Pilipinas. Dito sa mundo natin. Boy genius ang ating kababayan. Congratulations to you, and I'm sure his parents are very proud. They just moved here to the US 6 years ago, and already, he's a part of this wonderful endeavor. Meanwhile, Ronnie, Facebook and Twitter, they're saying that a new study is saying that it's more tempting daw than sex. Oo nga, isang German poll ang sinasabi nila kasi nga alam naman there are 1 billion members now of Facebook at marami rin sa atin nagti-Twitter. Ikaw na dyan, meron kang mga followers dyan. Yun daw ang sabi nila, mas tempting pa raw na lagi tayo nasa smartphone, lagi nasa laptop, lagi nasa computer at saka mga iPads natin, nagpupunta tayo sa Facebook palagi, na nakakalimutan na natin or nawawala yung urges natin as far as sex is concerned. At hindi lang yan daw, pati paninigarilyo at ibang vices. At hindi lang yan, sabi pa ng isang poll na yan, German poll, pagka rin daw tayo addicted sa trabaho, nawawala rin daw ang ating mga urges at mga, mga natin sa sex at paninigarilyo at iba pang mga vices, which is, I don't know kung magandang bagay yun or baka naman mawala na tayo ng population rate, baka bumaba naman ang gusto. Ang Facebook at Twitter kasi, Ronnie, nakakalibang at ito alam nating lahat dahil maraming Pilipino ang nagpa-Facebook, nakakaubos ng oras, Ronnie. And I'm sure there are more studies in the future. For now, Ronnie, thank you for sharing those stories with us. Maraming salamat po sa inyo. Para po sa mas marami pang balita, don't forget to pick up your free copy of Balita and also of US Asian Post, ang kanilang broadsheet paper. Also, check them out online, www.balita.com. More news, more community features when we return on Kababayan LA. Don't go away.